Ephesians chapter number 2, verse number 10. Okay, basahin po natin ito and sundan nyo lang po. And para po sa mga nasa virtual, magandang umaga po sa inyo lahat. And the text will be provided sa ating pong screen at para po ganun din po dito. But if you have your Bibles, you open your Bibles in Ephesians chapter number 2, verse number 10. Are you there? Amen. Nasabi po ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Okay? For we are His workmanship. That's the key phrase na ating pong tinatalangay dito po sa ating pong pag-aaral patungkol po sa God's hand in the life of men. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan na inyong pinagkaloob po sa amin. Holy Spirit, please flow through us and make us worthy, O God, to receive your word this morning. At kayo po magbigay po sa amin ng bukas na puso at bukas na kaisipan. Thou knowest the condition of everyone, O God. At kayo po ang siyang patuloy po na manguna, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayon po sa amin pong Sunday School. Gabayan niyo po ang bawat isa at kayo po ang patuloy po na manguna sa lahat, Panginoon, ang aming pong gagawin, Panginoon, sa oras po na ito. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Okay, at ngayon pong umaga po na ito, katulad po ng aking po nabanggit, ay ating pong itutuloy ang ating pong pag-aaral patungkol po dito po sa pag-aaral po natin about sa involvement ng Diyos sa atin bilang isang tao. And just like what I'm always telling sa inyo, ay kung gusto natin talaga makilala ang Diyos, especially with our theme ngayong pong taon po na ito, knowing Him, and that I may know Him, ay ako po'y naniniwala na kung meron man tayong pinakaunang gagawin sa ating pong buhay is alamin natin kung paano po nag-i-involve ang Diyos sa ating pong sarili. And the good thing about this is that pag nakita po natin ang involvement ng Diyos sa ating pong sarili, ay hindi po tayo magkakaroon ng doubt sa ating pong pagkakilala sa Kanya. If you can remember, ito po ay nabanggit ko sa inyo nung isang Wednesday na tayo po ay pinahintulutan na makapagsalita po dito sa harap. At ang sabi ko po sa inyo, knowing Him, through knowing Him sa ating pong buhay, ay pinakamaganda is alamin mo kung anong nagagawa ng presensya niya sa buhay mo. Di ba? Kaya yan po yung ating pong pag-aaralan ngayon sa pangalawang bahagi o sa pangalawang yugto ng ating pong pag-aaral patungkol po dito sa ating pong topic na God's hand in the life of men. So ito na po yung part 2 ng ating pong pag-aaral po dito. Now, as we go on mga kapatid dito po sa ating pag-aaral, nais ko pong sabihin sa inyo na tayo po ngayon, we live in a culture, or tayo ay namumuhay ngayon sa isang practice, sa isang panahon that worships the self-made person. Kumbaga, tayo ay nabubuhay na ngayon sa gawa-gawa lamang ng tao, sa self-made person. Kumbaga, mahilig kung ano yung lagi natin ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi nating self-made, ito yung gawa lang ng sariling atin. So alam naman natin yan, lalo na po dito sa Pilipinas. And I'm not just talking about the idols that we are worshiping, yung idolatry na tinatawag po natin. Sabi nga ng ating mahal na pastor, idolatry is not just about worshiping idols, but if you worship God falsely, that is also idolatry. Di ba? Kaya nga makikita po natin dito po sa ating pong mundong ginagalawan, everything na nanggagaling sa tao ay madali po nilang i-worship yan. Yan man ay mapamaterial na bagay, mapapinansyal na bagay, o anumang bahagi
Iyan po yung tinatawag po nating self-made. Okay? Kaya nga po, tayo ngayon ay namumuhay sa ganyang klaseng culture. We live in a culture that worships a self-made thing or a self-made person. Pero katulad nga po ng sinabi ko po sa inyo, if we want to see how deep God's involvement in our lives, we have to look doon kung papaano po tayo nagsimula. Kaya nga kung mapapansin niyo po sa ating pong lesson, sinimulan ko po ito by telling you kung saan tayo nagsimula. Again, we came from the dust of the ground. Okay? Na kung saan kahit hangin, tubig, kaya tayong dalhin kung saan-saan. Yan ay pagpapatunay that without God, we are like a dust na kung saan-saan lang mapupunta. Okay? Walang kakayanan. Walang sarili, hindi niya kayang proteksyonan ang kanyang sarili, hindi niya kayang galawin ang hindi niya kayang ipaglaban ang kanyang sarili. That is the nature of a dust. Now, kaya nga, sabi ko nga po, kung gusto mo malaman kung gaano kalalim ang involvement ng Diyos sa iyo, no, kung gusto mong malaman kung gaano kalalim ang involvement ng Diyos sa buhay mo, you have to look kung saan ka nagsimula. Now, we have to look, ngayon dito po sa ating pong talata pong binasa, sabi ko nga po sa inyo nung nakaraang nagsalita po ako sa inyo dito, we're done on the physical. Alam na natin that we are created in the image and the likeness of God. Kumbaga, alam na natin na lahat tayo bilang isang tao, hindi lang tayo basta umusbong dyan, hindi lang tayo kung saan-saan ang galing, hindi lang tayo project ng science, kundi tayo ay likha ng Diyos. No po? Now, from physical, tumawid tayo ng spiritual. Physical involvement and spiritual involvement. These are the two things na dapat po nating makita ang involvement ng Diyos sa ating pong buhay upang hindi po natin basta-bastahin ang ating buhay. Ano po? Now, dito po sa ating pong talatang pinasa, para malaman naman natin ngayon kung gaano kalalim ang involvement ng Diyos sa buhay po natin, we have to look at the rescue mission. Okay? We have to look at the rescue mission kung papaano po tayo napunta sa gantong klaseng estado. Alam niyo po, madali lang magpasalamat sa Panginoon kapag alam mo nang pinagpapala ka ng Diyos. Madali lang makita na masabi mo, naniniwala ako na buhay ang Diyos. It's because of the reason na nakikita mo na ngayon sa sarili mo na ito na yung pagpapala sa iyo ng Diyos. Nakikita mo yung sarili mo, you are having a good success, you are prospering. It's because alam mo na kay Kristo ka na eh. Alam mong may involvement na sa iyo ang Diyos. Pero alam niyo po ba mga kapatid, kung bakit minsan ito ay napapalampas po natin, it's because we just know that God is involved in us. Kasi that's the promise, mga kapatid. Remember this. The promise is, kapag nilapag ng Diyos ang kanyang kamay sa atin, hindi niya na yan tatanggalin. At ang sabi niya, walang sino man ang makakapagtanggal dyan. Di po ba? Walang sino man ang makakapagtanggal dyan. And the promise is, I will never leave thee nor forsake thee. So that is the promise. And the promise, pag ang Diyos ay nangako, mga kapatid, hindi niya yan kayang baliin. Kapag ang Diyos ay nangako, hindi niya yan kayang baliin. Kaya nga po, sabi ko nga, kung bakit minsan napapalampas natin yung involvement ng Diyos sa ating pong sarili, it's because of the reason that we only know that God is involved in us. Pero kapag tinanong kaya natin ulit, God is involved in us, are we involved in Him? Yan na po yung tanong ngayon. Kaya nga po, para mas lalo pa natin, kasi kapag hindi po natin nakita, mga kapatid, na tayo ay involved sa Diyos, babaliwalain natin yung involvement ng Diyos sa atin. Kaya nga, ito pong theme natin, that I may know Him, ito rin po yung katulad nung laging sinasabi ng ating mahal na pastor, na hindi lang natin siya dapat makilala theologically, but also experientially. Bakit? Ito po'y pagpapahayag na since na may involvement ang Diyos sa'yo, dapat may involvement ka rin sa Kanya. So, ganyan po yan po yung pag-aaralan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, para maramdaman mo at malaman mo kung gaano kalalim ang involvement ng Diyos sa'yo, let's take a look dito po sa ating pong talata pong binasa. Sabi ko nga, kailangan mong tingnan yung rescue mission para makita mo kung saan ka nakarating. Okay? The hands that are still shaping us right now and what it actually means na pag sinabi natin, God is walking with us daily.
Kailangan balikan mo yun. Kailangan tingnan mo ito pong talata po na ito. Kaya nga ngayon pong umaga, meron lamang po kung babanggitin, kung aabutin pa tayo ng oras, no? Meron po tayong babanggitin, meron po akong babanggitin sa inyo na 3 bagay to prove, okay, katotohanan that proves why without Him we cannot survive a single second. Okay? Minsan, akala natin, sabi ko nga po, akala natin na kapag we have things, supplements and everything, lahat, maayos ang tulog, maayos ang lahat. Pag tinignan natin yan, akala natin we can live a single second. Pero ang hindi natin alam, the truth of the matter is, the reason behind our living every single second of our life, it's because of God's involvement in us. Kaya nga, not just only physically, but also spiritually. Tandaan po natin, kapag humina tayo spiritually, hihina tayo physically. Yan po yan. Kaya nga, yan yung paalala sa atin na patunay, itong pag-aaralan natin ay patunay that without Him, we cannot survive a single second ng ating pong buhay. Now, ito pong puntos na babanggitin ko po sa inyo, no po, medyo bibilisan ko lamang po ng konti para hindi po masayang itong ating pong pag-aaralan. No po. Ito pong 3 puntos po na ito, this will address yung contrast, okay? Kasi kailangan po natin makita yung contrast between man's helplessness and God's sovereign involvement. Okay? Ulitin ko po, kailangan natin makita yung helplessness, yung pagka-helpless natin bilang isang tao upang makita natin ang sovereign na involvement ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po, dyan tayo minsan nagkakamali. Pag tinignan na natin sa ating sarili that we can do everything, doon natin makikita, doon natin hindi lalong makikita ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, let's try to take a look mula po dito sa ating lesson ngayon, yung pagka-helpless natin at sa sovereign involvement ng Diyos. Okay? Now, una po nating makikita dito is God's intervention. Na ito po'y pagpapahayag that without God's intervention sa buhay po natin, wala tayong ini-enjoy na buhay ngayon. It means kung hindi ng Diyos inilagay ang kanyang kamay sa atin, okay? Hindi ng Diyos inilagay ang kanyang kamay sa atin, wala po tayong ini-enjoy po ngayon. Okay? Now, kaya nga po itong intervention po ng Diyos po na ito po yung tinatawag natin na divine, okay? Divine rescue ng Diyos sa buhay po natin. Now, para mas maintindihan po natin, the key text na ating pong binasa is Ephesians chapter number 2, verse number 10. Tama po? Sabi po ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Now, bago po nito mga kapatid, bago po tayo makarating dito, para mas lalo po nating maintindihan, ito pong verse number 10, tingnan natin yung tulay kung paano tayo nakarating dito sa verse number 10. Okay? Para makita natin yung weight, yung gravity ng verse number 10 po na ito. Okay? Now, tingnan po na natin Ephesians chapter number 2, verse number 4. Okay? Ephesians chapter number 2, verse number 4. Ang sabi po dito ng Bible, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Now, after describing, mga kapatid, kung gaano tayo ka-helpless, broken and dead in sin, makikita po natin yan sa verse number 1 down to verse number 3. Basahin po natin. Ephesians chapter 2, verse number 1 down to verse number 3. Sabi po dito ng Bible, and you had He quickened who were dead in trespasses and sins, wherein time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Tandaan niyo po, pag binasa natin itong 1 to 3, ito ang kalagayan ng isang tao. Okay? Ito ang kalagayan espiritual ng isang tao. Verse number 3. Among
whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature of children of wrath, even as others. So, yan yung kalagayan from verse number 1 down to verse number 3, yan ang kalagayan po natin. We are dead in sin and in our trespasses. So, ibig sabihin, kung titingnan nyo po yan, kailangan ulit ng isang galaw para muling manumbalik ang nature ng Diyos at ang sigla ng tao sa Diyos. Walang iba kundi ang involvement ng Diyos. Na kung titingnan po natin, back in the creation, again, alam nyo ang kagandahan po dito sa involvement ng Diyos para ma-appreciate nyo lamang po, ano po, para lang din masundan nyo yung lesson natin. Lagi po natin ito sinisimulan sa pagkawala ng isang tao. Okay? Physically, we came from the dust. Kung titingnan mo, wala. Walang kakayanan. In any aspect, wala. Pagdating naman sa spiritual side, we are dead in sin. Ibig sabihin, nandoon tayo, nakapako tayo sa kasalanan, at kung titingnan natin mga kapatid, there's no future in sin. There's no future in trespasses. So wala. Ibig sabihin, yan lang ang kayang gawin ng tao. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, to appreciate verse number 10, balikan natin kasi in verse number 1 down to verse number 3, dinescribe po dyan how helpless, broken, and dead we are, and the entire world, mga kapatid, ay nag-shift into just 2 words. But God. In verse number 4, in verse number 1 down to verse number 3, dinescribe kung gaano kawala ang isang tao. Yan ang kalagayan ng isang tao, helpless, broken, and dead in sin. Verse number 4, nag-shift ang lahat sa pamamagitan ng dalawang salita. But God, tinan niyo po, verse number 4, that's the 2 words na unang-una mong makikita. But God, ito po ay pagpapahayag na pagpapawalang bisa doon sa nagdaang tatlong verses. Kasi yan na yung involvement, yan na yung kalagayan ng tao eh. 1, 2, and 3. Na kung titingnan mo yung 1, 2, and 3, wala kang makikitang future sa tao. Pero in verse number 4, ang sabi po ng Bible, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Kaya nga po makikita nyo po dito yung lesson mga kapatid, na tayo po, hindi natin kinlin, or we didn't clean ourselves up just to get God's involvement. Kumbaga, hindi natin nilinis. Kung titingnan po natin mga kapatid, pagdating po sa part ng paglilinis sa ating sarili, wala po tayong parte po dyan. Kaya nga po makikita po natin dito, yung 2 words na yan, but God, yan ay pagpapahayag na siya ang nagtanggal sa atin at naglinis sa atin sa ating pagkalugmok sa ating kasalanan. Yan yung unang involvement na makikita po natin, His divine intervention. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, the lesson na makikita po natin dito sa unang bahagi po ng ating pinag-aaralan is we didn't clean up ourselves para sabihing mag-involve ang Diyos. Hindi natin sinabi na kailangan ko linisin ang sarili ko para tuluyang mag-involve ang Diyos sa atin. No. Sa panahon na hindi tayo malinis, nag-involve ang Diyos sa atin. Sa panahon na hindi maganda ang ating kalagayan, pumasok ang Diyos para maging maganda ang ating kalagayan. Kaya nga po, isa pa na makikita nyo dito, hindi natin nilinis ang ating sarili para mag-involve ang Diyos, and also, we didn't initiate the relationship. Hindi po tayo ang nag-initiate ng relationship na mag-involve ang Diyos. Hindi po. Kaya nga sabi, tinan nyo po, kung titingnan nyo yung verse number 1, actually, chapter number 2, from verse number 1 hanggang verse number 13, yan po ay pagpapahayag that we are saved by grace. Yan po ay pagpapahayag that we are saved by grace. That's the context. From verse number 1
hanggang verse number 13. Pag uwi nyo po, kung gusto nyo basahin yan, you are free to do that. Chapter number 2 of the book of Ephesians. Bakit ko po ito sinasabi? Para makita po ninyo, mga kapatid, yung pag-involve ng Diyos sa ating pong buhay bilang isang tao. Una, hindi natin nilinis ang ating sarili para mag-involve ang Diyos sa atin. Also, we didn't initiate the relationship. Bakit po? It's because of the reason that we are unable to help ourselves. Kapatid, kahit anuman ang resources na meron tayo, anuman ang alam natin, hindi natin kayang tulungan ang ating sarili. Sabihin man natin may kakayanan ka sa kahit anong aspeto ng bagay at anong aspeto ng buhay, sabihin natin may kakayanan kang ganyan. But the truth is, hindi po natin kayang tulungan ang ating sarili. Makakaalis ka lang sa isang sitwasyon kapag pinahintulutan mong tulungan ka ng Diyos. Makakaraos ka lang sa problema mo kapag pinahintulutan mong mangialam ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, dito po sa ating pinag-aaralan, God took the initiative to do it. Okay? Maalala niyo po, isa sa mga rason kung bakit ang Diyos ay, mga kapatid, He repented that God created us way back in the story of Noah. It's because of the reason, okay? It's because of the reason na even sa imahe o sa utak ng tao, hindi mo na makikita ang Diyos. Wala na. Kumbaga, hindi na makita ng Diyos ang kanyang presensya sa kanyang tao. Kaya nga, ito yung nangyari. Ibig sabihin, mga kapatid, even sa pag-iisip na bumalik sa Diyos, walang ganong kaisipan ng tao. Pero salamat na lang, kaya nga sabi ng Bible, natuldukan tayo that we are dead in sin. Bakit? Kasi wala eh. Kumbaga, kahit sa isip, wala. Wala tayo kahit balak, wala. Wala tayong balak na bumalik sa Diyos. But God took the initiative to do it. His involvement is not a response to our goodness. Bakit po? Kasi wala man tayong kabutihan eh. Hindi response yung involvement po ng Diyos sa ating pong buhay is not a response sa ating mabuting ginawa. Kasi wala po tayong kakayanan gumawa ng mabuti. But it is an overflow of His mercy. Kaya nga dito po in verse number 4 of the book of Ephesians chapter number 2, ang sabi po dito ng Bible, but God, tingnan niyo po, yung unang-unang binanggit dyan, who is rich in mercy. Who is rich in mercy for His great love wherewith He loved us. Kaya nga makikita nyo po kung bakit nagkaroon ng great love na nag-push para mahalin po tayo, it's because of His richness in mercy. Okay? So, dito po makikita po natin that without that divine intervention, ano po yung divine intervention? Yung but God. Okay? Our story, ang ating pong kwento ng buhay, maaaring magtuldok lang sa kasalanan. Di ba? Kasi in verse number 3, lahat yan, from verse number 1 down to verse number 3, doon po natin makikita, mga kapatid, na wala nang kwenta ang tao. May tuldok na tayo sa kasalanan eh. We are dead in sin. Pero dito po makikita po natin, mga kapatid, okay? Makikita po natin yung divine intervention that without it, maring dun tayo nagtapos. Okay? Without it, maring dun po tayo nagtapos. Kaya nga, to appreciate verse number 10, dapat po nating makita, unang-una is the divine intervention. Paano po natin makikita yung kamay ng Diyos sa buhay ng isang tao? Sa pamamagitan po ng divine intervention. Number 2, not just only about the divine intervention, but His consistency in molding us. Okay? Paano? Again, the lesson is all about God's hand in the life of men.
Sa papaanong pamamaraan natin makikita ang kamay ng Diyos sa ating pong buhay? Una, sa divine intervention ng Diyos. Pangalawa, sa consistency ng pagmumold niya po sa atin. Now, going back to the main text. Going back doon po sa main text po natin, mga kapatid. Sa verse number 10 of the book of Ephesians, tingnan po natin. If you have your Bibles, tingnan niyo po. Verse number 10. Ang sabi po dito ng Bible, ginamit po yung salitang workmanship. The word that was used is the word workmanship. Ang sabi po ng Bible, for we are His workmanship. Which implies, mga kapatid, ito pong salita po na ito ay nag-i-implies ng ongoing and active labor. Okay? Ongoing and active labor ng Diyos po sa atin. Kung ililipat natin yan sa salitang Tagalog, mga kapatid, sa atin pong ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Okay? Yan po ang ibig. Kaya nga po, ang ginamit ng Diyos is the word workmanship. Okay? Which implies the ongoing and active labor or active participation. Na kung saan makikita po natin yung kakayanan ng Diyos na gawin po tayo, mga kapatid, ay hindi lang po basta standard. Alam niyo po yung every time na kayo po ay bibili ng gamit, 'di ba? Meron po kayong makikita diyan palatandaan na yan ay dumaan sa pagka-quality check. Okay? Ibig sabihin, pag nakita niyo po yung quality check na yan, yung anong kulay yun? Parang silver na bilog lang, maliit lang yan eh. 'Di ba? Pag nakita niyo po yan, mga kapatid, it means dumaan po yan, okay? Dumaan po yan sa standard factory line of production. Ibig sabihin, nakapasa po yan. Okay? Kaya nga siya nalagyan at nakabitan ng ganon, na quality check. Pero makikita po natin dito, mga kapatid, yung pag-involve ng Diyos po sa atin isn't just all about a standard factory production. Okay? Hindi lang hanggang doon sa stage na yon. Bakit po? For us to be able to see God's powerful involvement in our lives, dapat po it requires a continuous touch ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga ang ginamit niya po dito na word is the word workmanship. Sabi po dito ni Apostle Paul, for we are His workmanship. And then nadugtungan po ito, created in Christ Jesus. Bakit po? Ito po ay pagpapahayag ng continuous na involvement, na ongoing and active participation ng Diyos sa buhay po natin. Now, tingnan niyo po, pagdating po dito sa pagmumold po sa atin, ito po ay magandang pagpapatunay. Okay? Pagpapatunay na hindi na kailanman matatanggal ang kamay ng Diyos sa buhay po natin. It means yung pag-involve po ng Diyos sa buhay po natin ay kahit kailan hindi na po yan titigil. It will not stop. Just like yung promise niya sa atin na walang sino man ang makakapagtanggal sa akin kamay, sa inyo, sa aking kamay. Bakit po? Dahil yan po ay pagpapahayag ng tuloy-tuloy niyang pag-involve sa ating pong buhay, which connects, mga kapatid, in the book of Jeremiah, chapter number 18, in verse number 6. Are you familiar with that verse? It's all about Him being the potter and us being the clay. Okay? Na kung makikita nyo po dito, mga kapatid, na tindun po sa Jeremiah chapter number 18, in verse number 6, God is called the potter. Siya po, pag sinabi natin potter, ito yung isang bagay, ito yung isang tao na nagmumold ng clay at tayo po yung na clay. Tayo po yung clay. Na makikita po natin through this illustration na yung clay na iniwan mo, na iniwan mong matuyo, mga kapatid, yan ay babalik sa pagka-useless niya. Bakit? Saan po yan babalik? Pag yung clay, hindi mo ginalaw, una, titigas yan. At kapag yan ay tumigas, akala natin matibay, masisira yan. Pag walang mold yan, pag hindi yan na mold na maayos, masisira yan. Kapag yan ay nasira, babalik yan sa kanyang original state, which is the dust.
At kapag bumalik po siya dun sa original stage niya, which is the dust, pagpapahayag po yan na siya po ay naiwan at walang kwenta. It has no shape. Pag tinignan mo ang clay na walang involvement ng potter, okay, alam ko mayroong mga lugar yan na na ginagawa yan isa sa mga tourist attraction nila. Di ba? Now, kapag tinignan mo ang clay na walang involvement ang potter dyan, it has no shape, it has no beauty, and much importantly, brethren, it has no function. Hindi mo yan magagamit. Bakit? Dahil magkaka-worth lang yan, magkaka-value lang yan kapag inilagay na ng potter ang kanyang kamay. Now, tingnan nyo po dito mga kapatid, sa ating pong buhay, dito po, pag tinignan nyo, pinag-aralan po natin yung involvement ng Diyos, we must remember na ang Diyos, hindi lang po tayo nilikha, tapos umalis na kagad. Hindi lang po niya sinabi na, okay, let us create man in our image. And then when God created us, He walked away. No, hindi po. Hindi niya po yung ginawa. Bakit po? Because up until to this time, He is currently involved in our lives. In fact, patunay na involved pa rin ang Diyos sa buhay natin ngayon. Wala tayo dito ngayon kung wala ang Diyos. Diba? Hindi natin may enjoy ang mga blessings na meron tayo kung wala ang Diyos, kung walang involvement ang Diyos. Alam naman po natin yan. Sabi ko nga po sa inyo, without the potter involving his hand on the clay, walang shape, walang beauty, walang function. Now, if you are familiar with that story, kung ililipat mo yan sa buhay natin, before we know Christ, bago natin makilala ang Diyos, walang shape ang buhay natin, walang papatunguhan ang buhay natin, walang kagandahan sa buhay natin, at higit sa lahat, walang kwenta ang buhay natin. Walang function. Kaya nga kahit saan tayo dalhin, wala tayong, sa kolokyal na pananalita, wala tayong kwenta, wala tayong na-accomplish. It's because of the reason walang function ang buhay natin kung walang involvement ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga makikita po natin mga kapatid, sa ating pong buhay, every trial, every season na meron tayong problema, and every blessing na meron tayo, saang aspeto man po ng buhay po natin, God's hand is actively shaping our life and molding us into the image of Christ. Again, sabi nga po ng ating tema, that I may know Him, which is, yaan yung pinaka main goal or main thing sa buhay po natin. Yung tayo po ay makonform into the image of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, kailangan nandiyan dyan ang involved. Okay, again, balik tayo. Paano po natin makikita ang involvement ng Diyos, ang kamay ng Diyos sa buhay po natin? Una, sa kanyang pag-intervene. His divine intervention. Pangalawa, yung consistency ng pagmomold niya po sa atin. And then lastly, yung pagsama niya po sa atin araw-araw. Okay? Now, look dito po sa ating pong talata pong binasa. Let's take a look. Verse number 10 of Ephesians chapter number 2. Sabi ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, tinan niyo po yung last word, that we should walk in them. Okay? That we should walk in them. That's the end of the verse. Now, ito po ay pagpapaalala po sa atin that God didn't just design our lives na binibigyan niya lang tayo ng grace sa araw na gusto niya. No, hindi po. Kundi ito po ay ibinibigay niya po sa atin. Ang Diyos ay kinakasama po tayo and expect us. Ine-expect niya rin po na tayo rin ay sasama po sa Kanya. Okay, tandaan po natin. Notice the word that was being used, mga kapatid, dyan po sa verse number 10. It's the word walk. Okay? Pag sinabi po nating walk, it is not a fast-pacing type ng ating pong buhay. Pag sinabi po nating walk, it is a slow,
daily step-by-step progression. Ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi po natin tayo po ay naglalakad kasama ni Kristo at pag sinabi ni Kristo tayo ay naglalakad kasama niya, it is a step-by-step, slow and step-by-step process of progression. Ibig sabihin, habang kasama natin siya sa araw-araw, habang kasama natin siyang naglalakad sa ating buhay, dapat nararamdaman natin ang kanyang presensya sa ating buhay. Kaya nga po dito makikita nyo na pag ang isang tao ay naglalakad mga kapatid, if you are, di ba, ganun yan eh, if you are walking with someone at sasabihin mong medyo mabilis ang pacing mo sa kanya, di ba? Pag mabilis ang pacing mo sa kanya, mas mabilis ang pacing mo doon sa kasama mong naglalakad, ano po ang mangyayari? May iwan mo siya. Pag naiwan mo siya, malaki ang tendency na maaaring siya ay tumigil at hindi na magpatuloy. Maaaring siya ay tumigil at hindi na siya magpatuloy. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa atin ay sasamahan niya tayo in our daily walk. It's because of the reason na ayaw niyang mapunta tayo doon sa isang sitwasyon na baka tumigil lang tayo at hindi na tayo magpatuloy. Kasi kapag nangyari po yun mga kapatid, pag tumigil tayo at hindi na po tayo magpatuloy, iiwan natin siya. At kapag iniwan natin siya, babalik na naman tayo doon sa original state natin na wala na naman tayong function. Bakit po? Kasi mapuputol ang knowledge natin patungkol sa pagkakilala sa Kanya. Mawawala ng sense yung ating buhay. Bakit? Hindi na naman natin siya kasama. Brethren, ito po yan eh. Pag tayo po ay naglakad, pag tayo po ay naglalakad, walking with God, okay? Walking with God means waking up every single morning and acknowledging His presence in our life. Na sinasabi po natin na paggising natin sa umaga, pinapahayag kaagad natin na Panginoon, hindi ko kayang i-handle ang araw na ito. Itong trabaho ko na ito, itong problema ko na ito, personal or pamilya, hindi ko kayang i-handle to without you. That is the meaning, mga kapatid, ng walking with God. At sinasabi lamang po natin na kailangan natin ang kanyang breath at kailangan po natin ang kanyang strength for our next step. Kaya nga mga kapatid, di ba yung panalangin natin, gabayan mo ako sa lahat ng aking gagawin sa araw na ito. It's because of the reason yung susunod na hakbang mo, dapat involve ang Diyos. Yung susunod na hakbang mo, dapat involve pa rin ang Diyos. Yung susunod na hakbang mo, dapat involve pa rin ang Diyos. Brethren, you've got to put this in your mind that independence from God's strength, from God, okay? Independence from God. Yung pagiging malaya natin na sa ating sarili at malayo sa Diyos, ay hindi po yan pinag-uusapan ang kalakasan. Independence from God isn't strength. It is a spiritual starvation. Pag ikaw ay malayo sa Diyos at hindi mo kasama ang Diyos, hindi ibig sabihin malakas ka at magaling ka. Kapag ikaw ay malaya sa Diyos o malayo sa Diyos, hindi ibig sabihin ikaw ay may sapat na kalakasan. No. Ang ibig sabihin po niyan, spiritual na taggutom. At alam naman natin, ang resulta kapag taggutom, malaki ang tendency na ikaw ay mamatay sa taggutom. Kaya nga po, yung paglayo natin sa Diyos, hindi pinag-uusapan ang lakas, kundi pinag-uusapan ang spiritual na taggutom. At kapag tayo ay napapumasok sa spiritual na taggutom, malaki ang tendency na tayo po ay, mamatay sa ating spiritual na kalagayan. Kaya nga po dito, makikita po natin that we have to stop na mag-rely po tayo doon po sa kalakasan natin noong wala pa tayo sa presensya ng Diyos. But instead na tayo po dapat ay gumawa ng isang move na maging absolute priority siya sa buhay natin upang mas lalo pang lumalim ang pagkaalam po natin sa Kanya. Because, brethren, the closer we get to Him, the more securely we rest in His hands.
The more we get close to Him, the more na mas malapit ka sa Diyos, nandiyan ang katotohanan na mas secure ka sa Kanya. Mas secure ka sa Kanyang kamay. At kapag nangyari yan, mga kapatid, dyan po natin makikita yung kamay ng Diyos sa buhay natin bilang isang tao. At kapag nakita natin yan, we can conclude that tayo bilang isang tao, we are designed for a purpose. Kaya nga ang buhay natin ay may purpose, therefore, huwag po natin tatanggalin sa ating pong sarili yung kamay ng Diyos sa buhay po natin. Amen? I hope you did learn something this morning. Amen? Tayo po lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito ay pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa lesson na aming natanggap. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ng inyo pong salita. Salamat sa napakalinaw, Panginoon, na involvement niyo po sa aming pong buhay. Purihin po kayo, Panginoon, sa ginawa niyo po sa amin ngayon pong umaga po na ito. Continue to speak to us. Give us a humble heart, O God, an open mind and open heart as we learn something from your word, Panginoon. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Did you get something from our Sunday school? Amen.